Isang gabi, natulog siya sa isang karton sa ilalim ng tulay sa Pasig. Makalipas ang 7 taon, ang kanyang kumpanya ang naglilinis sa mga pinakamalalaking kumpanya sa buong Metro Manila. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Naalala ko pa noong bata ako. 10 taong gulang ako noon at nakatira kami sa squatters area sa Tondo. Amoy basura at kanal ang madalas kong naamoy. Ang tatay ko, isang construction worker, halos walang trabaho sa panahon na iyon. Ang nanay ko, labandera na halos hindi makahinga sa dami ng labada. 5 magkakapatid kami at ako ang panganay. Madalas, 1 beses lang kami kumakain sa isang araw, minsan wala pa. Nung kinailangan kong tumigil sa pag-aaral sa grade 6 dahil wala na kaming pambili ng gamit at pambaon, pakiramdam ko, gumuho ang mundo ko. Doon nagsimula ang aking paglalakbay na magbenta ng sampagita sa kalsada, mag-scavenge ng basura, at kahit anong racket para lang may maiuwi. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, naglalakad na ako mula Tondo hanggang Divisoria para maghanap ng benta. Sa gabi, sa ilalim ng tulay sa Pasig, doon ako natutulog, doon ako nananaginip. Ang pangarap ko lang noon ay makakain ng 3 beses sa isang araw at makatulong sa pamilya ko. Hindi ko inakala na ang isang maliit na oportunidad ay magbubukas ng pinto para sa isang mas malaking pagbabago. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mula sa pagiging pulubi na walang makain, hanggang sa paghahanap ng isang maliit na pag-asa na magiging susi sa kanyang tabumpay. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang araw, habang naglalakad ako sa isang subdivision sa Makati, nakita ko si Aling Nena, isang matandang babae na nahihirapang maglinis ng kanyang malaking bahay. Naawa ako sa kanya, kaya nilapitan ko siya. Aling Nena, kailangan niyo po ba ng tulong? Pwede ko pong linisin ang bahay niyo. Kahit anong ibigay niyo po. Talaga, iho? Mag-isa ka lang? Ang laki ng bahay ko. Kaya mo ba? Opo, Aling Nena. Sanay po ako sa hirap. Kahit anong trabaho, gagawin ko po. Sige, kung ganoon. Subukan mo. Bayaran kita ng 500. 500? Napakalaki po noon. Nagningning ang mga mata ko sa narinig ko. Iyon ang pinakamalaking halaga na hawak ko sa buhay ko. Buong araw akong naglinis. Mula sa sala hanggang sa kusina, banyo at mga kwarto. Pinagpawisan ako ng husto pero masaya ako. Nakita ko ang ngiti ni Aling Nena. Isipin niyo 500. 500 na para sa karamihan ay maliit na halaga, pero para kay Jose, ito ang simula ng kanyang kinabukasan. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Sa loob ng ilang buwan, si Aling Nena na ang aking regular na kliyente. Unti-unti, naging sapat ang kita ko para makakain kami ng 3 beses sa isang araw. Nakapag-ipon ako ng kaunti at nakabili ako ng mga gamit panlinis. Sa tulong ni Aling Nena, nairekomenda niya ako sa kanyang mga kaibigan. Doon nagsimula ang house cleaning services ko. Mula sa isang bahay, naging 2, naging 5, hanggang sa napuno na ang schedule ko. Pero dumating ang puntong hindi ko na kayang mag-isa. Aling Nena, ano po kaya ang gagawin ko? Ang dami ko na pong kliyente, pero ako lang po mag-isa. Nahihirapan na po ako. Jose, bakit hindi ka maghanap ng tutulong sa iyo? Mga kabataan na gusto ring kumita. Pero wala po akong pera na pampasahod. Hindi sa ganoong paraan. Maghanap ka ng mapagkakatiwalaan, turuan mo sila, at pagkatapos ay hatiin ninyo ang kita. Unti-unti palakihin mo. Agad kong sinunod ang payo ni Aling Nena. Naalala ko ang mga kaibigan ko sa Tondo na tulad ko rin, walang pag-asa sa buhay. Nilapitan ko sila. Mga kaibigan, may trabaho ako para sa inyo. Hindi man ito malaki sa simula, pero kung magsisipag tayo, lalaki ito. Gusto niyo bang maglinis ng mga bahay? Jose, sigurado ka ba? Wala kaming alam sa paglilinis.
Nga, Jose. Saka, may kikitain ba talaga kami dyan? Sigurado ako. Tuturuan ko kayo. Magtulungan tayo. Kung magsusumikap tayo, makakaahon tayo sa hirap. Hindi lang ito para sa akin, para ito sa ating lahat. Unti-unti, lumaki ang aming grupo. Mula sa paglilinis ng bahay hanggang sa mga opisina at kalaunan mga gusali. Ang pangalan ko, Malinis na Pangarap Janitorial Services, ay nagsimulang makilala. Nagpatala ako sa SNE, kumuha ng mga permit at naging legal ang aming operasyon. Hindi ko inakala na ang isang karton sa ilalim ng tulay ay magiging simula ng isang kumpanya na mayroon ng 300 empleyado ngayon. Nakabili na ako ng bahay para sa pamilya ko, nakapagpatapos ako ng pag-aaral ng mga kapatid ko, at marami na akong natulungang tao na tulad ko, nagsimula sa wala. Ang bawat dingding na nililinis namin, ang bawat sahig na pinapakintab, ay nagpapaalala sa akin ng aming pinanggalingan. Mula sa isang bata na nagbebenta ng sampagita at natutulog sa karton, si Jose ay naging isang matagumpay na si. Ang kanyang kumpanya, Malinis na Pangarap Janitorial Services, ay patunay na ang sipag, tiyaga, at pananampalataya ay kayang baguhin ang kapalaran. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.